Hello Ray guys, good morning. Andito tayo sa field guys. Ito, nadala na namin kayo dito before. Ito yung field nila Nico na pinaparentahan nila sa kapitbahay. And yung mga forest na andyan guys, sa kanila pa yan. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon. How big is the forest, Daddy? Something more than 20 hectares? and 7 hectares. The field? Okay. Yeah, more than 20 hectares daw yung forest na andyan guys. Tapos 7 hectares daw itong field. Hanggang yan doon sa dulo guys. So malaki din siya na lupa. But you guys are not using this. This is for somebody is renting this one. But we are here because Nico is going to feed the deer. Hunting season is going to start very soon, but we need to train the deer that they will remember to eat, no? Actually, the hunting season is start already, but there's two reasons. It's so warm to shoot. I don't want to share the meat with the flies. Kila. And then our freezer is so full that it don't have a space. Yeah. Nico will maybe shoot the deer later, but there's a lato there, guys, or a shed that Nico's grandpa made long time ago. So yun yung magiging hunting area niya. Tapos doon na side, andoon yung camera, yung wrist camera, Daddy, no? The hunting camera is there to monitor, and Nico is going to put kaura. No, I have a mikan herne. You have herne? Beans. 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 Oats. Beans and oats guys. So ito yung maging food for the deer, because in Finland you don't just hunt, you also feed them. And this is one of the pain that, you know, like a bite, like a bait, right? It's a bait, yeah. It's also good to feed them. They survive for the winter, but at least for now just try to gather them. Yeah, but there were already deers that have been visiting in this area guys. So the wrist camera is very useful to monitor if there are really animals who are coming to eat. Maybe put some picture of the animal. There's a very old big buck. Oh yeah, the big deer. Big deer is with a 10 like a picky. Is it? It's very old big. Really? I didn't see that one. Maybe we add this video. Okay, let's add. Yeah, that's nice. So yan yung magiging food guys. We came here a few days ago to feed the deers as well, but we brought what did we bring last time? It was apple, no? Apple, but for this season it's not good apple season. Yeah. So we feed now what we have. Yeah, so that's why we are using the beans guys and the oats. But Nico is going there to just hita this one. He's just going to put this one there, that side. And I can go. Yeah, but looking. Where are we? Which forest are we going? I think it's that straight. That is very thick. That cool. Yeah, it's very young. Maybe there's something too, but it's difficult to move there. But I think that the backside. Maybe. Okay, let's go there. Find something. Okay. This is too young too, so it's difficult to move there. So. Yeah, this is all young forest in here, guys. Yeah. Okay. So I'll just wait for you over here. You can walk there, wait there. Okay. So si Anika guys is nasa sasakyan, ayaw sumama. And tablet day niya. Kasi bukas may pasok na guys, hindi na siya magagamit ng tablet kaya sinusulit niya yung oras niya. So, andito tayo guys kasi may dala akong basket. Nico wants to feed the deers as well as magma-mushroom hunting tayo dyan sa forest na yan guys. We will try kasi I've never been to that forest. Ayaw kong pumunta mag-isa sa forest ngayon kasi nga may mga susi guys, or yung sabi na susi kanang kuan ba, merong mga tawag nito wild animals sa forest guys na nakakatakot, lalo na yung mga wolves, kasi may 3 wolves na paikot-ikot dito sa area namin ngayon, and
may mga aso na namatay. Kaya we are so careful. And even though it's hunting season now, hindi pa rin kami nagha-hunt kasama si Pimo. Actually guys, dito sa area na to, I think there will be a lot of deer who will be coming because yung nagrent ng field na to guys, ang tinanim nila was herne or yung pinapakain nga ni Nico. Yan o, herne guys. But this is not good, but there are some that are still good. So maybe that is one of the reason na babalik talaga yung mga deers din dito. So every year guys, iba-iba ang tinatanim sa field na to kasi hindi pwedeng same plant every year. Kagaya lang din sa atin sa Philippines. So si Nico is andoon, nag-change siya ng card, yung memory card, para titingnan niya mamaya sa computer kung meron bang nakuha ng mga pictures ng deer or any animals na dumalaw dito. Tapos merong lato doon, hindi lato-lato guys, sa lato guys, yung shed, and merong maliit na bintana, and there were hay inside na to keep the place warm. Dun yung magiging shooting area ni Nico. Tapos dun sa side na yan dyan guys, road na yan, dun ang papunta kina Mariata sa likod ng forest na to. Kina Nico pa to dito na forest, and sa likod niyan kina Mariata na forest. So yung kapitbahay nila guys, ganyan kalayo. So can you imagine how big is the forest na kailangan mong alagaan? Sabi ko kay Nico guys na gusto ko rin magkaroon ng sarili kong forest, yung sa akin. Sabi niya, if God permits, then you will have it. Ang saya sa feeling kasi guys, yung may sarili kang forest na alam mo yung after couple of years, meron kang malulook forward na may maka-harvest na mga puno. But I know it's going to be very expensive, but we'll see, diba? Wala namang imposible. But yeah, maglalakad tayo papunta doon. Daddy, the neighbor planted beans. Yeah, there's still a lot of beans. Look. Mutta ne meni pilantunut. Look. Can you see? Isn't it? Yeah, but the others were pilantunut because this was like fallen by the rain. Huh? Se on vielä hyvä. Others are still good, others is not. But I think the best way to take this one is just to cut it from the stem and bring it there. Sitten on jotain pieniä siemeniä. En mä tiedä, onko tää herne. Se on herne. On herne. But this one has gone bad, this area. Niin. This has gone bad. I saw that they harvest only from the other side. This side they didn't. Katso taon. This is all full. But let's go to the forest guys. Samahan tayo ni Nico. A lot of beans guys oh. Nasira lang siya. Kasi dito sa Finland guys, kapag nasira na talaga, wala na, hindi na, reject na talaga yan. Okay, turo tayo maglakad. I've been to this forest once only when you were cleaning it, but after that I didn't come anymore by myself kasi wala kasing ibang access guys papunta dito aside dito sa field, and ayoko maglakad ng ganito kalayo guys na mag-isa, kaya hindi ako nagpupunta. So first time kong mag-check dyan kung merong mga mushrooms na pwedeng ma-hunt. What is that? It's like Round? like maybe has laid down there. Somebody has slept there. Maybe forest animals. Maybe a deer. Yeah. I think there is another. Tuolla. Niin siinä ja
Yeah, maybe they are resting really here. Because there's a food nearby. There's a forest nearby where they can hide. There's a path? Yeah. I think they go this way. Guess this is like a nice place to hide, you know. Maybe deer sleeping there. You find something like a place like this, but usually they know if you come here even on the time before and you're just waiting, then they are very clever. They are very clever. They know. See, there's a food in here. That's why they like to stay. There's so many mushrooms in here, but those are not edible. Dito na tayo guys sa gubat. Yan na. Pasok kayo dyan sa loob. Check lang natin. We will not expect anything. There's like a pathway there. Was there like a wood in here that you put to cross? Ito na yung gubat guys na gusto namin puntahan and i-check. Here, oh, there's like a taytayan, like a wood. There is a bridge. You made a bridge. Layo nang nilakad namin. May island dito guys. Andun pa yun sa kabila. Yung nilakad namin. No, tostakin voi katsoa. Mun mielestä tää ei oo sellaista sieniä. Tää on oja. Niin, kato, jos me tossa on se silta, me mennään tonne, mutta me ei päästä tosta. Mutta siellä oli silta. Let's look. Okay. That is better. We can go this way. Uy. So soft. Yeah. We can go this way and look. Now we crossed. I'll go this way and check. Alam na ninkaw ka na. Check natin dito guys. Dito na tayo sa loob and maraming mushroom pero mga rose ko. And hindi ko alam yung mga rose ko na yan. Ang forest na to is sobrang moist pala. Ayan oh. Sobrang dami mga rose ko dito. Ayan guys oh. Yeah. Check lang naman natin anong meron dito. Kahit pa tayo ng konti. Wala ako makita guys na mga chanterelles or black chanterelles, but maraming mga rose ko na hindi ko naman kilala. And marami ding tanim dito ng mga berries, mga lingonberries and mga blueberries, pero wala nang laman yung blueberries dito. Umabot ako hanggang dun sa dulo, wala guys. Kala nyo madali magpunta ng gubat ha? Para sa inyo guys. Diba? Kung saan saan kami nakakaabot. Maghanap lang ng mushrooms para share namin sa inyo. And of course para meron kaming stock sa bahay. Pero wala man dito guys. Wala dito. Walang chanterelles dito guys, or black chanterelles or any bullets.
Kaya change tayo ng place. And doon sa may kanto guys, sa may forest nila Nico, may nakita kong mushroom kanina nung paikot kami dito. Yun ang kukunin natin, pero kailangan pa natin mag-drive papunta doon sa kabila. So labas na tayo dito sa gubat na to and punta tayo sa next place. Ganda tignan ng forest, no? Dito guys. Pasok tayo dito kung okay. Naku, ngayon. Ayan oh, may chanterelles dito. Baka meron pa dyan sa loob. First time ko nakakita dito guys. Hindi tayo bubukyain guys ng forest. May laman guys, may laman ang gubat palagi. Yan oh. Dami nila dito guys. Parang this year sobrang dami ng yellow chanterelles and sobrang konti ng black chanterelles. Hindi ko alam, hindi ko sure. Pero tingnan nyo naman yan. Yan oh, nagtapok sila guys. Ito pa rin tayo sa forest nila Nico guys. Other side na naman to. Drive kayo papunta dito. Yan oh. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Yan o. Ang ganda ng mycelium dito guys. Grabe. Sobrang ganda ng tubo. Papunan natin. Tapos yung isa dito nasira na. Hindi natin yan kunin. Ito lang. Yung kapahon lang itong kwaon. Ang ganda. Dito hinarvenos na rin ito dito guys ni Nico. Tingnan nyo, naputol na yung mga maliliit na kahoy dito. Pero yan, hindi yan chanterelle guys. Iba yan. Baba kayo oh. Grabe guys, ang ganda. Uy, may ducks pala dyan sa pond. Sabi ko sa pinsan ni Nico, pwede bang i-shoot namin yung iba dyan? Hindi daw. Ganda oh. Dami dito. First time ko nakakita talaga dito guys. Side na to. May mga nakakalimutan man akong gubat guys kung saan yun banda. Pero may mga bagong gubat naman akong napupuntahan. Ito pa. Wow. Ang ganda. Meron pang mushroom doon pero hindi man yun nakakain. Meron pa doon oh. Sus. Naghana itong nakitaan guys. Yung iba iwan ko kasi nag-molds na yung sa taas niya. Ito lang ito. Pwede man tanggalin doon. Para makita ko na maayos. Okay. Ayan oh. Ang dami na oh. Ito pa oh. Ang ganda. Ito, nag-molds na yun sa taas niya. Tanggalin na lang natin yan. Hiwaan natin siya.
Daming nangangagat na insect. Uy. Ganda guys, ang taba. Itong isa may molds na sa taas. Ay, pwede pa to isa. I-cut ko lang. Diba? Ito guys, may molds na hindi natin kunin. Yan. Ito, kunin natin to. Ang dami na guys. Ito na yung kuha ko guys. Nilagyan ko na ng dahon kasi ang susunod na pupuntahan natin is yung forest ni Mariata. Kung saan makakuha tayo ng maraming black chanterelle. Sinext ko na yun last week and meron guys, but hindi namin siya napuntahan kasi nga palaging umuulan. So tara, punta na tayo doon. Yun ang next spot natin. Malapit lang naman yun dito. Mga 2 kanto lang. Nandito na tayo sa forest ni Mariata guys. And few weeks ago nga, nakita namin ito ni Nico. May metsuri na nagpunta dito na nagkakat ng mga puno. Ayan nga. Kinat niya nga yung mga ibang puno dito. Siguro i-harvest na tong forest na to. Di ko alam guys. Pero dito sa side na to guys, andito yung mga black chanterelles tumutubo. Kailangan lang natin sila tingnan ng maigi. Ayan nga. Hindi nga ako nagkakamali guys. Ito talaga yung isa sa mga first spot ko na nakakuha ako ng black chanterelle and every year binibigyan talaga ako. Ayan o. Ang ganda. So itapok ko muna to guys kasi mas gusto ko to na tinatanggalan to ng tangkay talaga dito na lang sa gubat. Actually yung chanterelle ko nakuha ko kanina guys, tinanggalan ko rin ng tangkay. Yan oh, ang ganda ng mga funnel chanterelle dito. Yung tubo ba? Funnel chanterelle, itong Musta Torvisieni na black chanterelle. Ayan oh, ang ganda diba? Oh. Pa dito ang ganda. Kailangan to i-dehydrate today guys kasi medyo moist sila. May isa doon sa ilalim pero hindi ko nakukunin. Hayaan ko na lang yan doon. Ito pa dito. Marami ito dito guys. Kailangan lang mag-careful kasi nga hindi mo sila makita agad kay na itim. Itim talaga siya oh. Oh. Diba? Yan pa oh. Ito talaga ang pinakasadya ko today and nag-check lang talaga tayo doon sa forest nila Nico kung meron ba doon. Wala man guys, pero doon sa kabilang side meron tayong nakuha at least. Ang lalaki ng black chanterelle talaga sa lugar na to. Yan o. Ay, maliliit din pero most of them malalaki talaga. Yan. Yung iba hayaan ko na lang muna dyan para lumaki pa sila guys kasi nasa ilalim naman sila ng moss tumubo. Uy, sila Tommy man yun. Dumaan na sa sakyan yung pinsan ni Nico ba. Naghunting siguro sila. Bahala sila dyan. Tayo naghunting din tayo dito. Iba din yung hunting natin. Dito sila. Hunting nila yung gamit yung aso guys. Kasi pwede na maghunt ng rabbit ngayon. Hindi lang pinapatakbo ni Nico si Pimo pa kasi matanda na si Pimo guys. Kaya hindi na muna, may sasakyan na naman. Old car ang dumaan guys. Hindi ko kilala sino yun. So man natumba man, dari man ka natumba nga. Yung mga mushroom. Sinabihan ko actually si Mariata na sa forest mo sobrang daming black chanterelle. Sabi niya hindi niya daw nakikita guys kasi mahirap nga siyang makita oh. Ano naman yung color niyan, itim talaga siya.
duot-duot lang ni mo na guys, di na kailangan na tabunan talaga ng bongga. And I assure you, ganyan lang talaga ang ginagawa ko, but every year talaga sobrang daming binibigay ang gubat sa akin. Ganda oh. Ito talaga kailangan mo siyang linisan na maayos kasi dyan sa loob, o yun, may slug doon sa loob. Hindi natin gusto kumain ng slug. Kung gusto nyo kumain, kayo lang. Huwag nyo kong pilitin guys. Kahit pa sabihin yung malinis yan, pero no thank you. Ito oh, dito oh. Ito, nagtapok sila oh. Meron pa pala dito, hindi ko man ito nakita. Daming black chanterelle talaga dito. Marami pa to guys, doon pa sa kabila, tsaka doon sa kabilang side, meron pa yan. Kailangan yung talaga tingnan ng mabuti. May mga hunters guys na dumadaan. Forest na forest kasi itong lugar na to. Ito dito oh, nagtatago oh. Yan oh. Yan ang black trumpet or horn of death. In between yellow and this one guys, ito yung pinaka the best. Mas mahal ito compared doon sa yellow chanterelle. And mas masarap din ito guys. Hindi ko ma-explain ang flavor sa inyo, but sobrang sarap. Hirap lang talaga nila makita ba kasi yung blend nila sa nature ba. Bago sila mag-blend. Paramin ako guys. Ayun pa dun iba sa kabila. Galan ko muna to ng tangkay para napik natin yung iba. So paano ko to tinatanggalan ng tangkay guys? Ganyan lang yung dulo niya ba. Tanggalin mo lang yung dulo niya. Para siyang turotot talaga guys. Oh, tingnan nyo. Tapos yung mga naputol, hindi mo na kailangan ibaon yan. Diyan lang yan. Mother Nature na bahala niyan. Siya na bahala niyan guys. Hindi mo kailangan tabunan yan. Ito ang laki oh. Oh. Grabe ang laki nito guys. So dating sa bahay guys, titingnan ko pa to. Bubuksan ko pa yan siya guys. Igaganyan ko pa yan siya para diretso na to dehydrate. Kasi minsan may mga slugs andyan sila sa loob. Kaya kailangan talaga siyang tingnan ng maayos pagdating sa bahay. Nilagyan ko ng separator yung aking basket guys gamit ang dahon kasi tawag nito nakakahawa yung color nito guys. Imbis na color yellow maging black and yellow yung aking yellow chanterelle, kaya nilagyan ko siya ng separator kasi hindi sila pwede maghalo. Medyo moist talaga to ba kay mulan nga guys. Alam niyo naman pag mushroom sponge sila, so kaka-absorb talaga sila ng moisture. May dalawang forest pa ako na, tatlo pala actually,
na merong black chanterelle, hindi ko pa napuntahan. So let's see. Hindi ko siguro tumapik lahat today guys, kay hindi ito magkasya sa aking dehydrator. Maliit lang yung aking dehydrator sa bahay. Siguro yung one side lang yung i-check ko, para yung another side naman sa mga susunod na araw babalikan na lang natin. Kasi kailangan talaga itong ma-dehydrate guys, kasi sobrang moist nila. Malaki oh. And masisira lang, sayang naman. Mahal ba ya ito? Mahal ito guys. Uy, search nyo pa sa internet, hanapin nyo dyan black chanterelle, yung price, yung dried nito sobrang mahal guys. Ito oh. Ang ganda oh. Gwapo kayo guys. Tsaka oh, ang laki nito oh. Oh. Ako kayo. Yan yun naman yan. Sobrang ganda. Black na black talaga siya. Tapos yung labas niya guys, ganito oh. Whitish na grayish. Sana uminit-init pa guys. Uy, kay para maano ko siya sa labas sandali ba. Para mag dry nga siya. Para hindi siya ganun kabasa talaga. Basa kayo guys. Mulan kasi. Ilang araw na gud ito na andito na nauulanan. Kita nyo ba guys saan? Yan o. Yan o. Sobrang daming black chanterelle. Ang ganda. Tatlo-tatlo talaga sila o. Tapok sila guys. Oh. Diba? Sobrang init na. Uy, nagtanggal kami ng jacket ni Nico. Haba ng nilakad namin doon sa field kanina. Pero ang ganda ng forest na yun doon. I think in couple of years magkakaroon din yun doon ng mga edibles talaga, ng mga mushrooms. Pero di ko yun babalikan late this year guys, or maybe in next year, in couple of years pa. Hayaan lang natin yun na mag-produce doon and parami sila ng lahi nila ng mga tutubo doon. Sira naman to eh. Yan pa oh, dyan pa oh. Meron pa guys. Hindi nyo lang nakita guys, pero kita ko na guys. Sus, nasira naman eh. Nasira na guys. Basta ano na nga talaga sila ng ulan. Uy, sayang ba? Pero pag uminit-init talaga guys, ng mga kahit 3 araw lang, magiging okay din to. And hindi naman natin yung masyado marami, pero hindi nga hindi man natin mapakinabangan. Sus, kaganda tingnan guys, pero sobrang lambot. Nagagahion si auntie guys. Pag mga malambot na masyado guys, iniiwan ko na yan. Sayang, pero ganon talaga. We'll just choose the best one. Maghang kay humukon guys. Ang daming malambot. Sus, grabe ang gubat oh. Yan. Ito dito oh. Ay, maganda. Ito dito. Malambot. Ay, malambot na guys. Sus, kahumok. Baka mag-dry pa yan guys in coming of days, hopefully. Saan kaya yung iba nito? Ito dito.
definitely babalikan pa natin tong gubat na to guys. Marami pa tayong kailangang i-check dito kasi ito guys, hindi din ito sabay-sabay kung tumubo. Minsan yung iba late siya. Kaya muna natin dito bigay para hindi mawala kay nailagay ko lang kung saan saan guys na mga kuan siya. Mawala guys kay yung color niya ba itim talaga siya, almost the same color ng mga dahon na andito sa gubat. Tingnan natin dun sa kabilang side. Yung andito, ayan maganda oh. Yan. Ito pa dito. Sus, bakilid na raba ni diri agoy. Balintong kagani day. Pero di makay siya na nakabakilid guys. Yan. Ang ganda guys. Ito pa. Itim oh. Ganda. Isa dun sa ilalim. Pa? Kwapa kaayo. Tapos nakarami din ako ng black chanterelle. Hakala ko talaga wala ako makikita ba. Natin dito. Yan pa ako nakita dito banda. Yan o may malaki. Oh, diba? Ang ganda guys. Kita pa ako. Yan oh. May nakaligtaan man ako guys. Okay lang. Kasi babalik pa naman tayo sa gubat. Hindi ko man ito mapik lahat. Hindi ito magkasya sa aming dehydrator. Tama talaga yung nakita ko. Akala ko na malikmata lang ako. Yan oh. Sus, kagwapa. Tago lang sila sa dahon guys. Yung iba nasira na. Diyan na lang din sila. Sus. Kahirap hanapin ang mushroom na to. Dami ko nang nakuha guys. Dami na natin kuhang mushroom for today. Tara check natin dito sa unahan. Meron pa yan guys. Alam ko dito yun banda eh. Marami yun dito. Putol na po. Putol naman lang yung kahoy dito eh. Diyan lang yung car namin guys sa gilid. Diyan lang sila Nico and Anika. Hindi ako malayo guys. So, not really worried. Pero dito, tanggalin natin itong kahoy. Yes, dito nga sila guys, ilalim. Pailaliman sila. Yun o. Magkasing color sila ng mga dahon.
Hindi mo lang makita ng maayos talaga. Kung hindi mo titingnan din ng maayos. Yan. Ito pa dito. Yung iba nasira guys. Dahil naputol nga yung kahoy ba. Tamaan sila. But okay, yung mga gapahon ato pangwaon ka ng mga gahion ng kanang humukon aturan na ipambilin diha kay nasunod na pod. Nani? Di man ako kagaya ng ibang hunter guys na hala kwaon tanan para ano lang yung makuha guys, yun na good yun. Contented to what we have. Ano lang din ang ibigay sa atin, yun lang yun din. Hindi man namin ito maubos kaya sinishare ko sa mga friends ko guys. Yung mga friends ko na mahilig kumain ng mushroom. Tutuwa din sila kapag binibigyan ko sila talaga. Ito. Kailangan ko siguro i-move itong puno na to. Andito pa siguro ang iba sa ilalim ba. Ugat na ni Ayun nga guys. Tama gid ko guys. Saan ko na nilagay yung kinuha ko kanina? Wala, nakalimutan ko. Ayun. Andoon. Tabi ng basket. Tama talaga guys. Andito talaga sila sa ilalim. Yun o. Sobrang dami nila. Kakolor talaga sila nitong dahon ba. O, diba? Alam nyo guys, yung mga fins, pagpiliin sila black chanterelle or yellow chanterelle, mas gusto nila tong yellow chanterelle, but the thing is, mahal nga kasi to. And I'm so blessed guys, I don't need to buy para matikman to. Kasi andito lang. Pulutin lang guys, mag-effort ka lang punta ng gubat. Ngunit lang ka guys. Ito mag-gloves, ani. Kira na. Dami dito guys. Dami. Tubig. Pa nga yun, sarap ko mismo. Ala, uy, salamat kaayo. Ala, muntik na tumatamaan ng aking boots. Ayan, dami guys. Tapok talaga sila dito. Every year, ganito talaga ang sitwasyon. Every year, nakit kayo mapik guys. Nanapod na mo comment ya. Dapat tinabunan mo. Dapat nagpick ka kasama ko dito. Sus, kahit hindi ko yan tabunan ng maayos ito guys. May mga dahon dito guys na sila na ang mag-serve as a blanket. Hindi mo kailangan tabunan yan guys na duutin talaga. Yung light lang na itap-tap mo lang siya na kuan ba, iduot lang gud mo gamay. Dili as in grabe yung pagkaduota guys. Dami na. Sus, Diyos niya marimar, kadaghan sa daras siya. Yan o. Sus. Dito lang kayo malapit sa akin guys. Dalahin ko kayo sa gubat din talaga. Sa mga tanaw mo sabihin sila YouTube or radio. Yan naminaw uguan. Si Nico guys, hindi ko siya pinapasama pag ganito kasi hindi niya ito makita. Maapakan niya lang to. Uy, kasayang. Kaya andito kay hindi sila masyadong
malambot ba? Hindi malambot. Kaya natabunan nga sila nung kahoy. Nagputol ng kahoy ba? Ganyan man yan sa Finland guys. Mag-harvest yan sila guys para bigyan ng chance ng ibang puno na makatubo ng mas maayos talaga. Wala sila masyadong kaagaw sa nutrition. And it's also a good way guys kasi yung mga ganito di nila yan kinukuha guys. Diyan lang yan siya. Tapos pag nabulok yan, it will be food for the forest para sa mga other forest edibles like itong mga mushroom. Ganyan. Masyadong malambot na yung iba. Mga gahiun lang atong pungaon ani. Oh. Ang ganda guys. Ayun po, may nakita pa ko dun sa ilalim. Yan. Ang dami natin kuha guys. As in. Ang ganda oh. Sana magtuloy-tuloy guys na 3 araw na hindi umulan. Para mag dry yung iba na andito. Ang ganda nito. Oh, siniko guys, lumabas na ng car. Lakad-lakad sa gubat. Sabi ko, wag ka maglakad sa direction na to. Diyan sa direction na dyan guys. Andun siya sa taas sa kabila. Kasi guys, meron dyan mga black chanterelles na alam ko hindi niya yan makikita guys. Baka maapakan niya ba? Sayang din. Check din natin bago tayo umalis dito. Kasi ito na yung last na ipipik ko sa side na to guys. Kasi marami na akong nakuha and hindi na to for sure magkakasya doon sa aking dehydrator. Alam nyo yung aking basket. Ang dami ng laman. Oh. Andito na guys. Hindi ko man talaga maiwan-iwan to guys. Uy. Ang dami talaga oh. Sus, Diyos niya marimar. Kasayang ani uy. Ay. Ako na lang ginimpon iton guys. Balag sakit na kaya akong likod. Huwag tinukong ani. Uy. Ito oh. Sus. Bihira kasi ito na mushroom din guys. Uy. Wala ito masyado sa north guys. Sa south lang to banda in Middle Finland. Marami. Ayun pa oh. Ang lalaki. Sayang kasi. Masira ba? Kunin na natin. Ang nyo ang tataba pa. Kung meron pa yan dyan guys. And may tutubo pa yan. Kaya babalik pa rin ako sa gubat na to talaga. Tapos sa mo diha ha. Wow, saan ako ni nadari. Ito ang ganda grabe oh. Yung isa andun sa ilalim. Sus katambok guys, tambok kaayo sila. Ito pa. Sus meron pa dito talaga guys. Hagoy, Ginoo ko. Salamat kaayo. Yan oh. Kita nyo ba? Hindi nyo nakita siguro guys. Hagoy, warag nagdalugdog. Man ron. Ulan na pud ni ron. Ang ganda guys, grabe. Ayun pa nga oh. Sus. Mamunit pa ta guys. Bis tama na unta to. Sus, narapadi sa makamuntiilan banda.
banda. Ito pa dito oh. Kuwapa kay guys. Apa man ang uban diha na para diya sa sulod ba. Sus na gani lampan kapa dito. Na old naman. Meron pa yan dyan guys sa unahan. So sabi ko hindi ako pupunta na dito banda. Sus makatintal magid guys oy. Yan. So hindi na ito magkakasya sa basket ko ba. Mag overflow na to. Palobat na rin talaga yung ating camera guys. Kaya tama na to for today. Kasi sobrang dami na nito. Tingnan nyo naman. And hindi na to magkakasya sa aking dehydrator guys. Kapag nilagay ko sila sa machine. Pero marami pa yan dyan sa loob guys. Kailangan lang talaga tingnan ng maayos. So balik na lang tayo dito sa mga susunod na araw. Kasi bukas may trabaho na ako. And hindi ako makakapunta dito guys after ng aking work kasi may lakad din si Nico. So kailangan na ako naman ang sumalubong kay Anika pagkagaling niya ng school. Kaya dito na mag-e-end ang ating mushroom hunting for today. Nakakasad. Gusto ko pa sana mag-pick guys pero sakit na ng likod ko tapos wala na din tayong battery. So I think this is very long video already for the mushroom hunting. And I'm so happy that I'm able to share this to you guys. Itong mushroom hunting na to sa inyo. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na panunood. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel guys. The Lindemans and yung channel ni Nico, Lindemans Outdoors. Ingat kayo palagi and until next mushroom hunting video natin. Hey everyone!